Ngayon guys, so may nag-order sa atin. 50 sacks yung gusto niya. Kaso baka hindi abutin to ng ano. May centipede. Ayan, hinahayan ng centipede. So ito ay dumi. Dumi ng dalawa. Laki ng centipede. So dumi ng baboy ito guys, pasintabi sa kumakain. So 6 months na to dito. So ilalagay na natin sa sako. Yan. So maglalagay tayo sa sako ngayon. Titingnan natin kung ilang sako yung aabutin nito. 100 per sack pala yung benta ko dito guys. So ngayon may order na 50 sacks. Pero kung ano lang yung aabutin dito, yun lang po yung ibibigay ko. So ano na siya guys, compost na talaga siya. Pwede na siya gawing fertilizer sa mga tanim. So gagamitin nyo to guys sa pagtatanim ng langka sa lupa niya. Sa langka at niyog ata yung paggagamitan niya. So lalagay natin sa sako guys. Meron na tayong ano guys, 3. Kaso di madali. Yan. Ganyan lang guys, yung saktuhan lang sa ano, yung may matatalian pa. Hindi kayang buhatin to guys na isang tao lang. Yan. Napakabigat niyan. Napakabigat. So ito yung sakto guys. Yung dumi ng baboy, nagiging fertilizer. So ito na yung sakto. Hindi na siya mainit. Kasi kapag bago guys, wag nyo pong muna ilagay sa mga tanim. Dahil mainit po ito. Ito 6 months na to. So ito na po yung tamang timing. Ano na po talaga siya guys, fertilizer na po talaga siya. Yan. So kailangan ko matapos ngayong araw to dahil nagmamadali na yung nag-order nito, magtatanim na siya. So yun pa lang yung nakuha guys, 3 sako. Yan. So kita nyo guys, so hindi na po talaga siya halatang dumi ng baboy dahil nagiging compost na po siya. Yan. So gagamitin niya ito. Pumunta pa nga nun isang araw dito para makasiguro na siya makakabili. So ngayon pa lang tayo nagkakaroon ng oras para ilagay sa sako. So hahakutin ko pa ito mamaya hanggang dun sa kalsada. Ito. So kita nyo guys, ganito guys ang sakto na tamang panghalo na sa tanim. Huwag yung bago dahil mataas sa yun acid ba ang tawag dun, namamatay yung halaman. Ito pag nilagay mo to sa mga, halimbawa meron kayong tinatanim na okra o kahit ang taba niyan guys, hindi na kailangan ng maglagay ng abono kapag ganito yung lupa na ihahalo ninyo. Ito napakataba talaga nito. So kita nyo guys, may pera po sa dumi ng baboy. So ipunin nyo lang. Pangalawa, less pa mapuno agad yung septic tank ninyo. So gumawa lang kayo ng ganito. Kung may area kayo na ano lang to guys nilalagay ko, tapos nilalagyan ko lang ng ipa ng palay sa taas para hindi mangangamoy, kaya less talaga po yung odor ay yung baho ng babuyan natin kapag ganito ginagawa. Ito talagang pinakamagandang gawin sa dumi. So ginagawa natin ganito. Yung pwede naman sa guys, lupa or kahit buhangin pwede, kasi nga inahaluan nga to sa mga nagbebenta, inahaluan nga to ng buhangin na pino para hindi siya magiging matigas ganyan, buhaghag siya. So napakaganda nitong lupa na to, fertilizer yung pang-abono sa mga tanim-tanim talagang. Ayan, kita nyo guys ito yung tanim ko na ibang ng talisay, ibang variety ng talisay. So ang taba guys tinanim ko yan, kinuha ko yan dun sa may puno dun sa lungsod namin na tanim, tapos nalalaglag yung bunga.
itinanim ko yan na po. Tatanim ko kasi to dito para pang shade ng babuyan ko, para hindi masyado mainit yung area. So may tinanim na ako doon, mga talisay, malalaki na, kaso tag-ulan na ngayon. So nung summer, ang laking tulong po nun. Pero okay lang, at least maganda yung malamig yung area. So yun guys, yan sa mga kapwa ko backyard hog raisers, konting idea po para pagkakitaan po natin. Ito 100 per sack po itong binebenta ko, ganito kadami. Yan. So 50 sacks yung order sa akin. Kaso nakakatatlo pa lang ako guys, hinihingal na ako. Ang bigat kasi. Saka hindi madali. So, pero kayang-kaya, tatapusin, sana matapos ng ngayong araw. So yun lang guys, update ko kayo nito kapag hinakot na ito ng may-ari.